Welcome to the Needle House Podcast. Hey yo, what is up, you guys, and welcome back to the Needle House Podcast. This is your boy Marcus II, bringing you your weekly dose of ink therapy. Yes, sir. Yun, kamusta na kayo mga sabuat? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, okay na okay. Lapit na ng Pasko, so advanced Merry Christmas sa inyo. No? By the way, if you're new to this channel or kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para na-notify ka every time na may bago tayong video, dahil every Saturday 7 PM nag-upload tayo ng bagong video. No, same goes with Spotify. So please follow me on Spotify if you're not a fan of watching videos. If you just like listening to podcast, may channel tayo sa Spotify. Just search the Needle House Podcast with Marcus II. Yan, follow nyo ako doon and leave 5 stars. No, baka naman. Yun. Anyways, ano nga bang pag-usapan natin ngayong araw? Well, eto, gusto ko lang pag-usapan to kasi I had like a recent experience about this, no, na parang may mga tattoo artist daw na nagtatampo ganyan kapag yung si client nagpapatattoo sa ibang artist. So bakit daw ba nangyayari to? Bakit daw ba ganun yung ibang tattoo artist? So pag-usapan natin yan. So this is for us tattoo artists, this is what we call like tattoo infidelity or client infidelity, whatever you wanna call it, no? But technically it's when a client, a customer goes to a certain tattoo artist, no? Every time they get a tattoo, and then suddenly nagpa-tattoo sila sa iba. So, eto, pinag-usapan din namin to minsan nila Bidudes, no? Kasi minsan nakikita niya, uy, diba sa'yo nagpapatattoo to, bakit nagpatattoo sa iba? Parang ganun. Sometimes other tattoo artists, they misinterpret this. At sometimes then, ayun, katulad nga si Lavi Dudes. Siyempre, hindi naman siya tattoo artist, din niya alam kung ano ba talaga yung mga ganun nangyayari, no? Ako kasi, I don't really care kapag ganon kasi I totally understand kasi ako din naman nagpapatattoo din ako. I also get tattoos from different tattoo artists, no? At sometimes, no, the reason bakit nangyayari to or the reason why they call it parang tattoo infidelity is because of the client din naman minsan, no? Hindi ko naman sa sinisisi sila, but minsan kasi sa mga sinasabi, syempre in the heat of the moment, no, nagtatatuan, tuwan-tuwa si client, si customer, nakapagsabi siya, nakapag-promise siya ng kung ano-ano, 'di ba? Na minsan yung mga tattoo artist nag-expect din. So yun, ganun minsan nangyayari siya. But ako sometimes kasi it's not really a tattoo infidelity. It's what we call a tattoo collector. May mga ganong customer, no? Pero minsan kasi hindi alam ni client, ni customer na isa siyang tattoo collector, no? So ganon, kaya siya nangyayari. So pero minsan totoo nangyayari talaga siya tattoo infidelity kasi nga may mga customer din naman na mga red flag, no, mga kupal. Yun. At nangyayari din talaga to. So, pag-usapan natin. I'm gonna give some example, no, ng mga experience ko, ng mga nangyari sa akin, mga clients ko, mga customer na ganun din yung nangyari. So, ako let's start with the tattoo collector, no. Let's start with positive. Sometimes, no, pag may mga customers tayo, clients, yan, minsan sinasabi talaga nila, ako gusto ko talagang magkaroon ng mga tattoo sa mga gusto kong tattoo artists. Yan, gusto kong magkolekta ng mga gawa ng iba't ibang artists. Yun, that's what we call the tattoo collector, no? At marami talagang ganyan. Ako, isa din akong tattoo collector. I'm not really parang
yung gusto ko isa lang magtatattoo sa akin. Kung sino lang yung nagtattoo sa akin nung una, yun lang magtatattoo sa akin. Hindi ako ganun. I'm more of a tattoo collector. I wanna have tattoos from different tattoo artists that I really like, no? Yan yung mga nagugustuhan ko yung gawa, yun. So iba-iba rin yung pinagpapatatuan ko, no? Yun. So maraming mga ganong customer, but some of them, they don't really know na isa silang tattoo collector, or sometimes syempre first tattoo, iba yung mga nasasabi kay tattoo artist, at di pa nila alam na gusto pala nila maging tattoo collector. Nare-realize na lang nila pagtagal na, no? Kasi may mga ganong customer. Ako, ang dami ko nang na-experience na ganong customer. Sasabihin nila, galing mo, ang ganda ng gawa mo. Sa'yo lang ako magpapatattoo. Hindi ako magpapatattoo sa iba. Ganon. No, nangyayari yan. And then, suddenly, magkakaroon siya ng kilalang tattoo artist na mas nagustuhan niya yung gawa, o mas nagustuhan yung style nung tattoo. And then, lilipat siya doon. Tapos doon siya magpapagawa. And then, may makikita siyang ibang klaseng tattoo artist, may specialty, ganyan. Tapos papagawa din siya doon hanggang sa marirealize niya, tattoo collector pala ako. I don't really want to be locked into a specific tattoo artist na same lang yung gawa every time. No, naiiba lang yung design but the style is the same. No, merong ganon. Meron naman parang tawag natin mga purist ba. No, gusto nila kung sinong tattoo artist lang yung unang magtatattoo sa kanila, yun lang din yung magtatattoo lagi sa kanila. That's why yun din yung mga clients na talagang they really parang sinasala nila kung sino talaga yung magtatattoo sa kanila. Yun. So, yun yung mga tattoo collector. Ngayon, let's move on to dun sa mga hindi pa nila na-realize na tattoo collector sila. Tapos kung ano-ano yung sinasabi nila sa tattoo artist nila. Siguro, what I can say to those people, those clients, no, may kasabihan nga tayo, no, don't make promises when you're happy, right? Kasi kapag masyado kang masaya, nakapag-promise ka ng kung ano-ano tapos hindi naman natutupad. Syempre, bilang tattoo artist, tao lang din naman kami, no? Kapag napangakuan kami, at syempre this is our parang source of income, 'di ba? Negosyo to, trabaho to. That's why kapag ganun, nag-expect kami, oy, meron na akong solid client. Meron na akong suki, kung baga, no? So, nag-expect din kami. Tapos pag nakita namin sa social media nakasalubong namin, may bago siyang tattoo. Hindi sa akin nagpa-tattoo. Minsan, nakakasama din ang loob, no? But parang ako kasi sa tagal ko ng tattoo artist, parang wala na talaga sa akin. It's purely business. Ganun ako. It's nung nagtatattoo ako, lalo nung nagka-shop ako, it's purely business. Whatever the heck you say, I don't give a shit. Parang kahit sabihin mo pa na kahit ano pang mangyari, sa'yo lang ako magpapatato, tatango lang, okay, sige. Ayos yan, boss. Pero I don't really give a shit na parang alam ko na. They just some people just say everything they want you to hear, no? So yun, mga ganon. That's why minsan nagmumukha siyang tattoo infidelity kasi nga kung ano-ano yung pinapangako ni client, kung ano-ano yung sinasabi, 'di ba? Parang dahil masaya, natutuwa, ayun, kung ano na sinasabi, or sometimes eto talaga yung mga kupal, no, para lang maka-discount, no, para lang makapanlamang sorry for the term, no, maka-discount, makamura, no, kung ano-ano yung sasabihin, ganun. Sige na, lakihan mo na to, babaan mo na yung presyo na ito, next time naman sa'yo ako magpapatato, next month ulit magpapatato nga ako ganito na lang gawin mo, ganyan, whatever, kaya ako, nung may shop ako, parang that's the price, yan talaga yung sinabi ko, yun yung pinag-usapan natin, so yan talaga yun. So, kahit ano pang sabihin mo, kahit bumalik ka dito bukas, 'di ba? If yun talaga, no?
And not because wala akong puso, pero syempre it's to be fair sa other customers, no, na nagpapatattoo na hindi naman nagsasabi na babalik ako sa isang buwan, papatattoo ulit ako sa'yo. Hindi sila humihingi ng discount, diba, ganyan. Tapos gulat kayo, next week nandiyan na naman, diba? Ayun, so ganun yung nangyayari, no? Now, when it comes to tattoo infidelity, same goes with the normal infidelity. Talagang ito yung mga masasamang loob na ganun nga, nangangako lang para maka-discount, para makakuha ng libre o kung ano pa man na panlalamang sa kapwa. Yan, kung ano-ano sinasabi, tapos diba, makikita nyo na lang nagpapagawa sa iba kasi nakikita lang mas mura, mas pangit na gawa, or whatever. Ganon, no? That's what we call parang mga red flag sa customer kapag mga nagsasalita na ng mga ganon, nangangako na, lalo na sa aming mga matatagal ng tattoo artist. Dude, alam na namin yan. Parang wag na kayo magsalita ng mga ganyan. Alam na namin ano kasunod mangyayari. Alam na namin na hindi totoo yung sinasabi nyo. Diba? Parang nagmumukha lang kayong tanga sa amin. So, mga tattoo artist matatalino yan, no? Hindi naman yan magiging tattoo artist kung hindi matalino yan. Kaya huwag nyo nang pinaglololo ko, no? lalo na sa akin kasi ako, dami ko na experience na ganyan, no? Parang ewan ko, siguro sa tagal ko na lang din sa industriya, alam ko na yung mga ganyan, namanhid na ako sa mga ganyan. So parang wala na akong pakialam, pero minsan hindi sumasama loob ko, na naiinis lang ako, no. Nagsasalita pa sila ng ganun, pero alam ko naman na, so naiinis lang ako lalo sa kanila. So habang tinatatuan ko, may kasama ng inis yung paggawa ko, no. Dalawa lang. Syempre professional pa rin tayo habang nagtatattoo, pero markado na sa akin. Baga, alam ko na, no. So yung mga customer na gano'n, ako naiintindihan ko pa kapag yung mga first time magpatattoo, in-expect ko yan, talagang may mga sasabihin yan, mga panguuto, mga salitang mga nasasabi nila dahil masaya sila, natutuwa sila doon sa gawa, no. Tapos pero in-expect ko na rin. So kapag gano'n, tapos bumalik talaga sila, mas natutuwa pa ako, di ba? Kaysa yung aantayin ko na tuparin nila yung sinabi nila na babalik sila. Yun. It's always remember mga kasabwat, it's still business, right? We're not trying to gain parang friends here. Ewan ko, depende sa inyo. Baka merong mga ganun, nagtatattoo para dumami yung tropa, dumami yung kaibigan. Yan, but ako kasi I'm parang purely business lang nung nagtatattoo ako. Yan. Pero syempre may mga kaibigan din tayong tinatatuan, no. Pero dun sa regular customers, it's business is business, no. So kapag may mga ganyan tattoo infidelity, wala na akong pakialam. Hinayaan ko lang sila. Ngayon nga sa panahon ngayon, no, or sa sobrang tagal ko na rin talaga, no, parang wala na rin yung inis. Hindi na rin ako naiinis, parang alam ko na. Oo. Lalo na yung mga customer na na talagang parang pupuriin talaga. Alam mong inuulol ka lang, no. Alam mo nang uuto lang, no. Talagang kung ano yung sasabihin nila, pero parang gets na namin, alam na namin, no. So minsan minamarkahan na namin yan, oy, red flag tong customer na to. Kung ano sinasabi, diba? Tapos makikita mo, or yung mga kwento rin niya, kasi syempre di mo maiiwasan sa mga customer, dami rin sinasabi, no. Oy, ako talaga ganito ako, ganyan, isang artist lang gusto ko nagtatattoo sa akin, ganyan. Tapos pero makikita mo naman iba-iba yung tattoo artist na gumawa ng mga tattoo niya, no. So parang alam na namin, wag niyo na kaming utuin, 'di ba?
if bibigyan namin kayo ng discount, bibigyan namin kayo ng discount. If hindi namin kayo bibigyan ng discount, hindi namin kayo bibigyan ng discount, no? You don't have to parang utuin kami, no? O parang i-boost pa yung confidence namin, ego namin, no? Parang wala, ganun talaga. Yun na yun, alam na namin yun, no? Ayun, pero bilang mga tattoo artist naman, wag na rin kayong mainis, wag kayong sumama yung loob. Always remember na it's a business, no? At hindi natin mapipigilan yung ibang tao. Syempre, hindi din naman lahat ng style ng tattoo kaya natin, hindi naman din sa lahat ng bagay magaling tayo. Siguro merong iba ganun, magaling talaga. But not always, no? There are other reasons din. Isipin nyo rin, baka may dahilan yun kung bakit sa iba nagpatattoo, no? Malay nyo, yung tinatatuan nyo lagi, biglang nakapangasawa ng tattoo artist, kaya hindi na nagpapatattoo sa inyo. Diba? Sa sama loob nyo, tatampo ka pa dun sa tattoo artist, di mo alam, asawa ko na yan kaya ako na nagtatattoo dyan. Diba? Mga ganun bagay ba? At para din naman sa mga clients, sa mga customer na nanonood na ito, mga kasabot, no? Wag nyo na rin masyadong utuin si tattoo artist. If nagagalingan kayo, sabihin nyo diretso, mas matutuwa pa kami doon. Ang galing mo, ang ganda mo mag-tattoo, ganyan. Diba? Ganun nyo na lang purihin. Huwag nyo na sabihin na, sa'yo na lang ako magpapatattoo lagi. Gusto ko, ganyan. Dadaling ko dito yung buong pamilya namin. Ikaw magiging namin, family tattoo artist. Alam mo yun, wag na kayo magsabi ng mga ganun. Kasi minsan may mga tattoo artist na hindi katulad ko, may mga tattoo artist na may mga puso, 'di ba? Sumasama ang loob nila, nagtatampo sila kapag ganun. So, wag niyo nang ganunin, no? Sabihin niyo na lang na natuwa kayo, masaya kayo sa gawa nila at magbayad kayo ng tama. Ipakita niyo kung talagang masaya kayo, mag-tip kayo. Ganun. Not by words, mag-tip kayo. Kasi kami, in-expect na namin yan. Pag kung ano-ano sinasabi nyo, hihingi kayo ng discount. Or hihingi kayo ng dagdag na maliit na tattoo. Siyempre, di ba? Huwag naman sumama din yung loob niyo sa tattoo artist. Kami, alam na kasi namin yan. No, kaya pag ganun, nag-expect na kami. So kung kung pinuri niyo kami ng pinuri at bumalik talaga kayo, 'di ba? Nakakatuwa. Okay 'yun. 'Di ba? Pero kung wala naman kayong balak bumalik, 'di ba? Huwag niyo na sabihin. Kasi wala parang rin yan respeto rin. Respeto sa tattoo artist. Ibig sabihin, kapag ganun yung ginagawa niyo, wala kayong respeto sa tattoo artist. At syempre, yung ginagawa namin is permanente sa balat nyo. Kaya dapat respetuhin nyo yung mga tattoo artist. Kasi pag di nyo nirespeto yan, baka mamaya makachempo kayo ng mga tattoo artist na mga walang ya din. Red flag din, di ba? Pagtripan ba yung tattoo nyo? Diba? Hindi lahat very professional when it comes to tattoo, no? Ayun, yun lang naman kayo. Kung may mga gusto kayong idagdag, kung may mga gustong magpaliwanag sa barangay, no? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan, no? Baka nagkakatampuhan kayo ng mga artist nyo, dito kayo magkasundo. Para tayong dito, face to face. Ayun, yun lang. Again, kung nagugustuhan nyo yung mga ganitong content, like nyo na yung video natin. Kung sa Spotify kayo nakikinig, leave 5 stars. At again, kung hindi ka pa nakasubscribe, guys, ang taas na 90% ng nanonood sa atin hindi nakasubscribe, no? 10% na lang yung nanonood sa atin na nakasubscribe. So please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo tuwing may bago kayong video. At para naman dun sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nyo i-search sa Spotify, Marcus II. Mali. The Needle House Podcast with Marcus II. At follow nyo ako dun. Okay? Yun lang. Peace out. Welcome to the Needle House Podcast.